Chapter 84, Daredevil. Nakatayo sina Lernen at Edel sa isang mataas na bangin, tanaw mula roon ang napakalaki at kumikinang na dome ng barrier. May napakalakas na salamangka na pumipigil sa pagkakita sa barrier na iyon. Kahit ang mga ordinaryong tao, hindi nila ito makikita. Habang naglalakad sila sa masukal na kagubatan, nagpatuloy si Lernen. Ang Golden Land ay tiyak na makatawag pansin sa sinuman at jijisingan din ito ang kasakiman ng isang tao. Tumingin siya sa tahimik at masukal na daan sa kanilang paligid. Matagal nang umalis ang mga taong nakatira sa mga kalapit na nayon, kaya ngayon, halos wala nang nakakaalala kung nasaan ang Fortress City of Wise. Habang nagpapatuloy sina Lernen at Edel sa masukal na kagubatan, nagpatuloy sa pagsasalita si Lernen. May mga bihasang tao pa rin na nakakapasok sa magic na pumipigil sa pagkakita at sinusubukang kunin ang mga ginto. Sa kanilang paligid, lumitaw ang mga alaala ng mga adventurer na naghanap ng kayamanan. Pero halos wala sa kanila ang nakababalik ng buhay. Saglit siyang huminto sa gitna ng mga puno at pinag-isipan ang katangian ng napakalaking barrier. Ang Great Barrier of the Golden Land ay sadyang ginawa para pigilan ng mga demonyo. Hindi ito perpektong makapipigil sa mga taong gustong pumasok. At sa totoo lang, hindi rin natin pananagutan ng mga taong kusang nagsasagawa ng ganoong kapanganib na gawain. Umupo si Lernen sa tabi ng puno para magpahinga at pinulot ang isang gintong mansanas sa damuhan. Bukod pa roon, magkakaroon ng kaguluhan kung basta na lang ipamamahagi ang mga gintong narito. Iniabot ni Lernen kay Edel ang gintong mansanas. Buti na lang, may paraan para makilala ito. Sinuri ni Edel ng mabuti ang kumikinang na pruta sa kanyang kamay. Hindi mo kayang sirain ang gintong ginawa ni Mock gamit ang magic niya. Tama, magkatabi silang nagpatuloy sa paglalakad sa masukal na daan. Hindi nito kailanman binabago ang anyo nito, gaano man ito initan o gaano kalakas ang puwersang gamitin mo. Habang palalim sila ng palalim sa kagubatan, nagpatuloy si Lernen. Kapag sinuri gamit ang magic, lumalabas itong gold. Pero ang totoo, completely different substance ito. Unti-unting lumuwag ang makapal na kagubatan hanggang sa bumungad sa kanila ang isang settlement na nasa ibabaw ng plateau, tanaw ang malawak na kagubatan at mga bundok sa malayo. Saglit na huminto sina Lernen at Edel habang nakatingin sa bayan. Iyan na lang ang natitirang settlement sa rehiyong ito. May gusto akong ipakilala sa iyo bago tayo pumasok sa Golden Land. Pumasok sina Lernen at Edel sa isang wooden house kung saan isang matandang lalaki na may salamin ang nakaupo sa kama. Ipinakilala siya ni Lernen. Dati siyang nagsisilbing tagapaglingkod ng Lord ng Wise at ng kanyang pamilya, ang mga Glock. Sa isang flashback, makikita ang lalaki noong bata pa siya, naglalakad sa mga kalsada ng Wise bilang isang servant. Nagkataong may ipinagawa sa kanya sa kalapit na bayan noong araw na ginawang ginto ang Wise. Kaya nakaligtas siya sa insidente. Nakatayo si Lernen sa tabi ng kama ng matandang servant habang ipinapaliwanag kay Edel ang dahilan ng pagpunta nila. Isa siya sa iilang survivors. Hindi siya malapit na kamag-anak ng mga taong sangkot sa insidente, pero umaasa akong makatutulong siya para malaman natin ang higit pa tungkol kay Mock. Tumingin si Lernen sa matanda ng may pag-aalala. Ang concern ko lang, baka nag-fade na ang memories niya dahil sa kanyang edad. Pagkatapos, humarap siya kay Edel. I want you to read his memories. Nagbigay na siya ng consent. Iniabot ng matandang lalaki ang nanginginig niyang kamay kay Edel, desperado ngunit puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Please, gamitin mo ang mga alaala ko para mailigtas ang Wise. Iniabot ni Edel ang kamay niya at hinawakan ng kamay ng matandang lalaki. Gaano kakatagal nagsilbi sa pamilya nila? 20 taon. Saglit na natigilan si Edel, iniisip kung gaano karaming memories ang kailangan niyang basahin. Napakarami niyan para maproseso. Maaari mo bang paliitin ng saklaw? Nagbigay si Lernen ng mas specific na detalye. Nakita niya mismo nang isuot ng Lord ng Wise kay Mock ang Stone Bracelet of Servitude 60 years ago. Mahigpit na hinawakan ni Edel ang kamay ng matanda para simulan ang kanyang magic. Got it. Habang sinisilip ni Edel ang memories ng matanda, nakita niya ang isang eksena mula 60 years ago. Sa harap ng mga tao, isinuot ni Lord Glock kay Mock ang Stone Bracelet of Servitude. Pagkatapos, nagbigay siya ng utos sa nakaluhod na demonyo. I command you to serve the people of the Fortress City of Wise and all their descendants. At hindi ka dapat kailanman gumawa ng anumang masamang gawain laban sa amin, mga tao ng Wise. Ibinaba ni Lord Glock ang kanyang tingin kay Mock at marihing sinabi ang huling utos. Sa sandaling magkaroon ka ng kahit kaunting masamang intensyon laban sa amin, kailangan mong wakasan ang sarili mong buhay. Nanlaki ang mga mata ni Edel sa gulat. Agad niyang binitawan ang kamay ng matanda at bumalik sa realidad. Humarap siya kay Lernen, halatang may mahalagang napagtanto. Lernen,
Inutusan ng Lord si Mok na huwag magkaroon ng kahit anong masamang intensyon laban sa mga tao ng Wise. Nagpatuloy si Edel sa pagsusuri sa kanyang nakita sa memorya. Hindi siya nagbigay ng eksaktong utos. Ang sinabi lang niya kay Mok ay huwag gumawa ng anumang masamang gawain. Tahimik na nakinig si Lernen habang unti-unting naiintindihan ang ibig sabihin nito. Mula sa kama, nagtanong ang matanda. May problema ba? Humarap si Edel sa kanya. Wala sanang problema kung tao ang kaharap natin. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad patungo sa pintuan. Lernen, pumunta na tayo sa Golden Land. Pero maaaring maging walang saysay ang lahat depende sa sitwasyon. Bago tuluyang lumabas, bigla siyang huminto at lumingon sa balikat. Muntik ko nang makalimutan. May isa pa akong tanong. Huminto si Edel sa may pintuan para itanong ang kanyang huling tanong. Ano ba talaga ang gusto ng Lord kay Mok noong una? Mula sa kanyang kama, sumagot ang matanda. Ang narinig ko, gusto niyang magkaroon ng napakalaking kayamanan. Tumango si Edel. I see. Marami akong natutunan. Pagkatapos, lumabas na siya kasama si Lernen. Nagpatuloy ang dalawang mage sa tahimik na kagubatan patungo sa kanilang destinasyon. Nang tuluyan silang makapasok sa Golden Land, nagbigay ng babala si Lernen. Nasa loob na tayo ng Golden Land. Kailangan nating mag-ingat. Hindi mo ba nakikitang kakaiba? Kalmadong sumagot si Lernen habang naglalakad sila. Napansin ko rin. Pero napakaraming kakaibang bagay dito, kaya hindi ko alam kung alin ang tinutukoy mo. Tumingin si Edel sa daan sa kanilang harapan. Kinontrol niya si Mok para makakuha ng napakalaking kayamanan. Sa tingin mo, posible talaga yon? Nagpatuloy siya habang naglalakad sila sa kagubatan. Kung hindi mapoproseso ang ginto, madali itong mapapatunayang peke. Kaya matagal nang ginagamit ng maraming bansa ang gold bilang currency, at bakit halos universal ang value nito. Dahil kahit mawala na ang bansang pinagmulan nito, maaari pa rin itong i-proseso muli, gawing alahas man o coins ng panibagong bansa. Hawak ni Edel ang gintong mansanas habang ipinagpapatuloy ang kanyang paliwanag. Nananatiling mahalaga ang ginto dahil isa itong rare metal na madaling i-proseso. Pero ang bagay na ito, walang halaga bilang ginto. Maingat niyang sinuri ang golden apple habang papalapit sila sa bayan. Ang gintong hindi mapoproseso ay parang buhangin na mukhang asin. Wala itong tunay na halaga. Ang imitasyon ay imitasyon. Muli niyang tinitigan ng mansanas, tila may isang bagay na hindi pa nila nauunawaan. Siguradong may dahilan kung bakit hindi pa natin ito natutuklasan. Dumating sina Lernen at Edel sa gitna ng Golden City, pero isang nakakatakot na tanawin ang sumalubong sa kanila, mga bangkay ng tao na nakatusok sa matataas na kahoy na poste sa gilid ng kalsada. Mga bangkay, tahimik niyang pinagmasdan ng paligid. Napakalagim. Ang ilan sa kanila ay mga kasamahan natin. Ang iba naman ay mga adventurer na pumasok sa Golden Land. Habang naglalakad sila lampas sa mga golden statues ng dating mga residente, seryosong tumingin si Lernen kay Edel. Edel, alam ko, nanatiling matatag ang kanyang tingin habang tahimik niyang tinatanggap ang malagim na realidad ng Golden Land. Biglang lumitaw si Mok sa tahimik na kalsada ng Golden City, diretso ang tingin sa dalawang mage. Oh well, confident pa naman kami na kaya naming magtago. Kalmadong lumapit si Mok at tumingin sa kanila ng walang emosyon. Dapat bumalik na kayo. Ngayon, kailangan ko na namang magdagdag ng 2 corpse dahil sa inyo. Napansin ni Lernen ang tila pag-aatubili sa kanyang tono. Parang ayaw mo naman. Kalmadong sumagot si Mok habang nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi ako mahilig sa conflict. Kaya ginagawa kong mga estatwa ang mga taong pinapatay ko. Lumuhad si Mok at idiniin ang kamay sa batong kalsada habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Ang makita pa lang sa kanila ay sapat na para umatras ang karamihan ng tao. Ang tanging nakagugulo sa katahimikan ko ay ang mga mapangahas na tulad ninyo. Habang nagsasalita siya, dumaloy ang magic mula sa kanyang kamay. Biglang nagbago ang anyo ng telang hawak niya. Sa isang mabilis na galaw, ginawa niyang isang napakalaki at matalim na gintong espada ang mismong telang hawak niya. Hinawakan ni Mok ang gininto ang espada at naghanda para sa labanan. Itinutok ni Lernen ng kanyang staff at agad na nagpaputok ng isang malakas na magic blast patungo kay Mok. Itinaas ni Mok ang kanyang braso para salagin ang atake habang bumalat sa paligid niya ang makapal na ulap ng alikabok mula sa impact. Ngunit nanatiling kalmado si Lernen, tila hindi man lang natitinag. Daredevils, you say? I'm honored. Iyon na ang pinakamagandang compliment na natanggap ko. Chapter 85, Malice. Habang unti-unting nawawala ang usok, makikitang nakatayo pa rin si Mok sa cobblestone street, walang kahit anong pinsala at malamig na nakatingin sa dalawang mage. Edel. Alam ko, lumuhad si Edel at idiniin ang kanyang mga kamay sa lupa habang kumakalat ang kanyang magic sa mga bato.
Samantala, nanatiling nakabantay si Lernen, hawak ang staff at nakatutok kay Mok. Kaya ko pa ring suriin at i-restore ang Stone Bracelet of Servitude kahit ganito kalayo. Patuloy na nakatutok si Lernen kay Mok habang nagtatrabaho si Edel. Kaya kitang bigyan ng oras. Gaano katagal ang kailangan mo? Depende kung gaano karami ang kailangan kong i-restore. Bahagyang ngumisi si Lernen. So, maaaring mahaba-habang laban ito. Matagal ko nang gustong Mok ipaglaban. Biglang kumilos si Mok at sa isang iglap ay nasa harapan na ni Lernen. Mabilis niyang iwinasiwas paitaas ang napakalaking gintong espada. Tumalon si Lernen at muntik ng tamaan pero nagawa niyang salagin ang mabigat na atake gamit ang kanyang staff. Sa lakas ng impact, nabasag at gumuho ang mga bato sa ilalim nila. Habang nasa himpapawid, sunod-sunod na nagpapakawala si Lernen ng mga dark magic beam kay Mok. Madali naman itong naiiwasan at naitataboy ni Mok habang patuloy na umaatake gamit ang kanyang gintong espada. Agad na bumuo si Lernen ng defensive barrier para salagin ang mga atake habang sinusuri ang fighting style ng demonyo. Hindi niya agad sinusubukang gawing ginto ang katawan ko, naisip ni Lernen. Mukhang gusto muna niyang gawing halimbawa ang laban na ito. Habang pinagmamasdan ng malamig at tila walang effort na pag-atake ni Mok, napagtanto ni Lernen ang mapait na katotohanan. Hindi niya ako itinuturing na kahit kay-titing na banta. Nasa himpapawid si Lernen sa ibabaw ng kalsada habang sunod-sunod siyang nagpapakawala ng malalawak na dark magic slashes patungo kay Mok. Kalmado namang itinaas ni Mok ang kanyang gintong espada para salagin ang atake. Sumabog ang magic sa paligid niya kasabay ng liwanag at mga tipak ng bato na nagliparan. Ngunit hindi natinag si Lernen. Sa halip, ginamit niya ang pagmamaliit ni Mok bilang advantage. Magagamit ko yan, naisip niya habang mahigpit na hawak ang kanyang staff. Malayo ako sa pagiging master ng magic pero hindi pa ako kailanman natalo sa isang laban kung ang kailangan lang ay bumili ng oras. Nakatayo si Mok sa gitna ng usok mula sa pag-atake ni Lernen, ngunit nananatili siyang kalmado at tila hindi man lang naapektuhan. Nakakainis siyang kalabanin, pero hanggang doon lang. Halatang hindi naman siya nakikipaglaban para pumatay. Sa isang iglap, mabilis na lumapit si Mok kay Lernen. Nagulat si Lernen nang biglang nasa tabi na niya ang demonyo. Diretsahang nagtanong si Mok, "Ano ba talaga ang pakay mo?" Mabilis na iwinasiwas ni Mok ang kanyang gintong espada, kaya napilitan si Lernen na bumuo ng isang magic barrier para salagin ang atake. Sa gitna ng sagupaan, napansin ni Mok ang kumikinang na gem sa staff ni Lernen na tila tumutugon sa magic na dumadaloy sa paligid. Biglang umatras si Mok at napatingin kay Edel na nakayuko sa lupa habang patuloy na kumakalat ang kanyang spell. Pagkatapos, tumingin siya sa sarili niyang pulso at agad na naunawaan ang kanilang plano. I see. Sinusubukan ninyong i-repair ang Stone Bracelet of Servitude. Malamig na tumingin si Mok sa dalawa. In that case, walang saysay ang ginagawa ninyo. Mula sa lupa, nagsalita si Edel kay Lernen. Lernen, may masamang balita ako. Mahigpit na hinawakan ni Lernen ang kanyang staff. You do. Hindi yan ang gusto kong marinig. Napatingala si Edel, halatang gulat sa kanyang natuklasan. Gumagana ng maayos ang Stone Bracelet of Servitude. Hindi nawala ang epekto ng hypnosis spell na nakalagay kay Mok. Napatingin si Lernen kay Mok, hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Kung ganoon, hindi dapat makaramdam si Mok ng anumang masamang intensyon laban sa mga tao ng Wise. Pero ginawa niyang ginto ang buong lungsod at ang mga naninirahan dito. Imposibleng nagawa niya ang lahat ng iyon ng walang masamang intensyon. Humarap si Lernen kay Edel, umaasang may maipapaliwanag siya. Edel, please, sabihin mo ang opinion mo tungkol dito. Bago pa makasagot si Edel, malamig na sumingit si Mok. Alam naming mga demonyo ang salitang malays pero wala kaming konsepto nito. Hindi kami nakakaramdam ng mali siya. Hindi namin kayang maramdaman ng isang emosyon na hindi naman umiiral para sa amin. Biglang naunawaan ni Edel ang problema sa utos ng spell. Ang mga demonyo ay mga halimaw na likas na nambibiktima ng mga tao sa pamamagitan ng panlilinlang. Para sa kanila, natural lang ang lokohin at patayin ang mga tao. Instinct nila yon mula pa nang sila'y isinilang. Hindi nila kailangang magkaroon ng emosyon o dahilan para saktan ng mga tao. Para sa kanila, kasing natural lang nito ng pagkain o pagtulog para sa atin. Napatingin si Edel sa malayo habang tinatapos ang kanyang paliwanag tungkol sa psychology ng mga demonyo. Walang mali siya sa puso ng isang demonyo. Hindi naman nila ito kailangan sa simula pa lang. I see. Hindi iyon magandang balita para sa atin. Pagkatapos, nagtanong si Lernen. Can you add another command to the Stone Bracelet of Servitude? Ang original user lang ang makagagawa noon. Tahimik na nakatayo si Mok, hawak ang gintong espada sa kanyang tagiliran bago malamig na sumingit.
Are you done discussing your strategy? Ibinaba ni Lernen ang kanyang staff. Yes. Napagdesisyonan naming umatras muna. Ang tunay kong pakay ay makakuha ng impormasyon. Humarap siya kay Mock at inamin ang sarili niyang limitasyon. Umaasa akong magiging sapat ang swerte ko para matalo ka, pero natutunan kong hindi ako dapat masyadong umasa. I've always been a coward who does better behind the scenes. Hawak ni Lernen ang isang maliit na glass bottle at agad na ipinatawag ang isang napakalaki at armored na golem upang takpan ang kanilang pagtakas. Kaya ibibigay ko sa matapang kong kaibigan ang karangalan ng tagumpay at tatanggapin ko ito habang ako naman ay magtutuon sa pangangalap ng impormasyon. Inilagay niya ang kanyang mga kamay kay Edel at sa bagong ipinatawag na golem, naghahanda ng umatras. Buti na lang, hindi pa natin na ipapakita ang lahat ng kaya natin. Bakit hindi tayo magsimula ulit sa susunod? Direkta siyang tumingin kay Mock bago magbigay ng huling pahayag. Babalik ako agad. Hindi ako susuko hanggat hindi mo ipinapakita ang tunay mong kakayahan. Pinanood lang sila ni Mock at walang pakialam ang ekspresyon. Wala akong masabi. Bago pa may sigawan ni Lernen ang kanilang pag-atres, biglang kumilos si Mock sa nakakagulat na bilis. Sa isang mabilis na horizontal slash ng kanyang gintong espada, tinamaan niya ang napakalaking golem at si Lernen. Malamig na tumingin si Mock sa nakalugmok na mage. Do you really think I would let you do that? Bahagya siyang tumingin kay Lernen. You seem to think na ako lang ang lumalaban sa'yo. Dugo ang tumutulo mula sa malubhang sugat ni Lernen habang pilit siyang nananatiling nakatayo. Habang nakatuon si Mock kay Lernen, biglang sumugod si Edel at idiniin ang kanyang mga kamay sa likod ni Mock. Agad na sumiklab ang maliwanag na magic mula sa kanyang paghawak. Tumingin si Lernen sa kanyang kasamang si Edel at napaisip sa tapang nito. Hindi man malakas si Edel, pero mas matapang siyang mage kaysa sa akin. Habang tuluyang gumagana ang spell ni Edel, napakaraming impormasyon ang biglang dumaloy sa kanyang isip hanggang sa hindi na niya kinaya. Nawalan siya ng malay at bumagsak. Agad siyang sinalo ng golem at maingat na Ainal Alliance sa mga bisig nito habang pinagmamasdan siya ni Lernen. Napahawak si Mock sa noo, halatang humanga sa ginawa ni Edel. Impressive. Nabasa mo ang memories ko. Matagumpay na nakuha ni Edel ang mahalagang impormasyon mula kay Mock. Tumingin si Lernen kay Edel na ligtas na nakahimlay sa mga bisig ng golem at mahinang nagsalita. Parang hindi na natin kailangang bumalik dito. Binuksan ni Lernen ang isa pang glass bottle at bahagyang ngumiti. Excellent job, Edel. Pinagmamalaki kita. Nakuha na natin ang impormasyong kailangan natin. Nang mabasag ang bote sa kalsada, isang napakalaking mandirigmang naka-heavy armor at may helmet ang biglang lumitaw. Direkta itong nagmaterialize sa ibabaw ni Mock, hawak ang isang dambuhalang espada. Bago pa makakilos si Mock, ibinagsak ng armored titan ang espada nito na nagpakawala ng napakalakas na shockwave na umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Habang unti-unting humuhupa ang makapal na ulap ng alikabok, nananatiling walang kahit anong sugat si Mock. Sa isang kamay lang, madali niyang nasalo at napigilan ng dambuhalang espada ng higanteng warrior. Nakaluhod sa harapan niya ang napakalaking Horned Knight, ngunit hindi nito maituloy ang pag-atake dahil mahigpit na hawak ni Mock ang espada. Tumingin si Mock sa gitna ng natitirang usok at alikabok, ngunit wala na roon sina Lernen at Edel. Nakatakas na ang dalawang mage. Sa gitna ng kalsada, mag-isang nakatayo si Mock habang unti-unting naglalaho sa alikabok ang dambuhalang warrior. Samantala, ikinwento ni Denken sa grupo ni na Frieren ang nangyari. I see. Kaya nabasa ni Edel ang memories ni Mock. Napakahusay talaga niya sa hypnosis magic. Mukhang naguguluhan si Stark. Ganoon ba talaga kahirap gawin yon? Kalmadong ipinaliwanag ni Frieren. Malaki ang pagkakaiba ng mental structure ng mga demonyo kumpara sa mga tao. Napakahirap pasukin ang isip nila at salin ang kanilang memories. Saglit siyang tumahimik bago nagpatuloy. Siguradong matinding sakit ang tiniis ni Edel para magawa iyon. Napatingin si Denken sa bintana at napansin ang papalubog na araw. Palubog na ang araw. Oras na. Pagkatapos kong tapusin ang kailangan kong gawin, ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa memories ni Mock. Naguguluhang nagtanong si Frieren. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Denken ang kanyang ginagawa araw-araw. Araw-araw akong pumupunta sa Golden Land. At nakikipag-usap ako roon. Kanino? Sumagot si Denken ng seryoso. Kay Mock of the Golden Land. Nakikipag-usap ako sa isang demonyo. Sa madaling salita, nagsasayang lang ako ng oras. Pero patuloy ko pa rin itong ginagawa. Kahit pakiramdam ko, kumakapit na lang ako sa isang napakaliit na pag-asa.